Gusto naming ipagdiwang ang Pasko ng tahimik kasama ang mga biyenan. Isinulat ng aking anak na babae sa isang text message. Tinatanggihan ako pagkatapos ng maraming taon ng aking mga sakripisyo. Sumagot ako, mag-enjoy kayo. Hindi nila alam na inimbita ko na ang lahat ng iba sa aking bagong villa, kung saan ang mga pagdiriwang ay puspusan ng walang sila. Nang makita nila ang mga laawan, bigla silang dumating sa aking villa at gumawa ng bagay na hindi ko inaasahan. Ngunit sa sandaling iyon, alam kong pagsisihan nila ito. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan ka nakikinig sa mga komento. Bumuz ang aking phone laban sa granite countertop. Inilagay ko ang aking mug ng kape at tiningnan ang screen. Maria, isang ngiti ang lumitaw sa aking mga labi. Ang aking anak na babae, sa wakas, ay sumasagot tungkol sa mga plano sa hapunan ng Pasko. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Gusto naming magtahimik para sa Pasko kasama ang mga biyenan. Binasa ko ito muli at muli. Ang sikat ng umaga na dumadaloy sa mga bintana ng aking kusina ay tila nanunuya sa kadilimang sumalakay sa aking perpektong pinlano na pagreretiro. Ang aking pagkakahawak ay humigpit sa phone hanggang pumuti ang aking mga knuckles. 30 taon, 30 taon ng pagiging naroroon para sa bawat krisis, bawat pangangailangan, bawat gusto. Ang mga alaala ay bumalik ng may malupit na kalinawan. Ang kanyang tuition sa universidad sa Ateneo. 60,000 isang taon nang magpalit siya ng kurso 3 beses. Daddy, talagang sa palagay ko ang psychology ang aking tawag ngayon. Pagkatapos communications, pagkatapos business. Binayaran ko ang bawat bill ng walang reklamo. Ang kasal kay Juan. Ang aking kontribusyon lamang ay $45,000. Gusto naming maging perpekto ito, Dad. Ito ay isang beses sa buhay na araw. Pinanood ko siyang sumayaw sa isang damit na mas mahal kaysa sa kotse ng karamihan. Habang ang pamilya ni Juan ay nag-ambag ng kanilang pagpapala at isang tray ng prutas. Ang down payment ng bahay noong nakaraang taon, isa pang 80,000. Nakahanap kami ng perpektong lugar, Daddy. Ang neighborhood ay kamangha-mangha para kapag magkaanak kami. Mga anak na hindi dumating, ngunit ang mga bayad sa akin ay hindi tumigil. Bawat tawag sa phone ay nagsisimula ng pareho. Dad, ayaw kong magtanong, ngunit hindi niya kailanman inayawan ng sapat upang tumigil sa pagtatanong. Mga repair sa kotse, utang sa credit card, pondo para sa bakasyon, renovasyon sa bahay, ang listahan ay umaabot pabalik ng mga dekada. At ako ay nagbigay, palaging nagbigay. Lumakad ako patungo sa bintana na nakaharap sa aking landscaped garden. Ang villa na ito na binili ko lamang noong nakaraang buwan sa halagang 2.8 milyon ay dapat na aking gantimpala. Aking sanctuary. Ang lugar kung saan ko sa wakas ay magho-host ng hapunan ng Pasko ng may estilo. Kung saan makikita ng aking pamilya kung ano ang itinayo ng kanilang ama sa pamamagitan ng mga dekada ng matalinong pamumuhunan at maingat na pagpaplano. Ang portfolio ng cryptocurrency na nagpayaman sa akin, habang ang iba ay tinawag itong sugal. Ang mga pamumuhunan sa tech startup na nagbunga ng sabihin ng iba na masyado na akong matanda upang maunawaan ang market. Ang consulting business na umunlad dahil hindi ko kailanman nawala ang aking talas. Ngunit wala sa mga iyon ang mahalaga kay Maria. Ako ay isang bank account lamang na may tibok ng puso. Magtahimik kasama ang mga biyenan. Salin, ang iyong pera ay welcome, ngunit hindi ikaw. Ang sakit ay nagbago sa isang bagay na mas malamig, mas matalas. Nagastos ko na ang sapat na taon sa pagiging tinatanggap ng walang halaga. Oras na upang ipakita sa kanila kung ano ang hitsura ng Pasko kapag ang mga tao ay talagang gustong naroroon. Hinila ko ang aking contacts at nag-scroll sa numero ni Roberto. Ang aking kapatid ay laging nakakita sa mga manipulasyon ni Maria. Bagaman pinigilan niya ang kanyang dila para sa akin. Hindi na ngayon. Nag-scroll ako sa aking contacts at unang nakita ang numero ni Roberto. Ang phone ay tumunog ng 2 beses bago sumagot ang kanyang pamilyar na malakas na boses. David, perpektong timing. Ako ay nag-iisip lamang tungkol sa mga plano sa Pasko. Roberto, kailangan kong magtanong ng isang bagay. Pinanatili kong matatag, kontrolado ang aking boses. Libre ba kayo ni Sarah para sa hapunan ng Pasko? Magho-host ako sa villa. Naman. Si Sarah ay namamatay na makita ang iyong bagong lugar. Ano ang nagdala nito? Akala ko pupunta ka kay Maria. Tiningnan ko ang SMS na masihang nagniningning sa screen ng aking phone. Pagbabago ng plano. Siya ay magtatamimik kasama ang mga biyenan. Ang katahimikan ay umaabot ng ilang tibok ng puso. Pagkatapos ang boses ni Roberto,
ay bumalik na matalas sa galit. Ang walang utang na loob na maliit Roberto, tama ka. Ngunit damnit, David. Gaano katagal mo pa siya pababayaang tratuhin ka na parang ATM? Hindi na. Ang mga salita ay nararamdaman na banyaga sa aking dila. Ngunit tama. Tatawagan mo ba si Marco at Janet? Sabihin mo na inimbita sila, Rin. At ang mga Henderson kung sila ay nasa bayan. Isipin itong tapos. Alam mo ba, ito ay magiging ang pinakamahusay na hapunan ng Pasko na iyong nahos. Mga tao na talagang pinahahalagahan kung ano ang iyong ginawa para sa kanila. Pagkatapos kong ibaba, lumakad ako sa aking walang laman na villa ng may bagong mga mata. Ang formal na dining room na maaring umupo ng 12. Ang chef's kitchen na may double ovens at warming drawers. Ang entertainment room na may malaking fireplace at panoramic windows. Ito ay hindi lamang isang bahay. Ito ay isang pahayag at oras na upang gawin ito. Ang susunod na tawag ay kay Thomas Richardson, aking dating business partner, na tumulong sa pagbroker ng deal sa Samsung na nagbigay sa akin ng 7 figures. Pagkatapos kay Patricia Webb, na naroroon nang ang aking startup ay nagpublic. Mga tao na nakasaksi sa aking mga tagumpay, hindi lamang aking checkbook. Thomas Richardson speaking. Thomas, ito si David Collins. Sana hindi kita nahuli sa masamang oras. David, hindi kailanman masamang oras para sa iyo. Ano ang meron? Maikling ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Hapunan ng Pasko sa aking lugar. Mga malapit na kaibigan lamang. December 23/6. Ang sigasig ni Tomas ay agad at tunay. Nagbibiro ka ba? Si Linda at ako ay umaasa ng imbitasyon upang makita ang sikat na villa. Siya ay masihang nagsasalita tungkol sa mga laawan ng housewarming na ipinadala mo. Bilangin mo kami. Talaga. Bawat usapan ay nagpapatibay sa kung ano ang aking nakalimutan. Mayroon akong mga kaibigan. Tunay, mga tao na pinahahalagahan ang aking kumpanya. Hindi aking kontribusyon sa kanilang bank accounts. Lumipat ako mula kusina patungo sa aking home office. Hinila ang isang yellow legal pad upang ayusin ang menu. Prime rib. I order ko ito mula sa Morton's. Inihaw na gulay, twice-baked potatoes, Caesar salad, at ang sikat na tiramisu ni Patricia kung sasang-ayon siyang dalhin ito. Alak mula sa aking cellar, ang 2,018 cases Cabernet na aking iningatan para sa espesyal na okasyon, disqualified. Sa living room, inayos ko ang mga muebles upang lumikha ng mas mahusay na mga lugar ng usapan. Ang leader sectional na nakaharap sa fireplace. Karagdagang upuan na hinila mula sa formal na living room. Ang open floor plan ng villa ay perpekto para sa entertaining. Isang bagay na nasa isip ko nang bilhin ko ito, bagaman inilarawan ko ang iba't ibang bisita. Sa 4 oras, ang catering order ay inilagay. Ang bahay ay handa at ang aking guest list ay solid. 0 tao na pahalagahan ang parehong pagkain at kumpanya. 0 tao na nakakita sa akin na higit pa sa pinagkukunan ng pondo. Ang hapon ay nagbago ng aking walang laman na villa sa isang bagay na buhay na may posibilidad. Bukas ng gabi ang bahay na ito ay magiging lahat ng aking inilarawan nang bilhin ko ito. Ang doorbell ay tutunog bukas ng may aking unang bisita. Ang doorbell ay tumunog ng eksakto sa 6 oras. Sa pamamagitan ng mga bintana ng foyer, makikita ko ang pamilyar na silweta ni Roberto. Hawak ang isang bote ng alak at si Sarah sa tabi niya na may tila-covered dish. Binuksan ko ang pinto sa malawak na ngiti ng aking kapatid at agad na halinghing ng pagpapahalaga ni Sarah. Jesus, David. Pumasok si Roberto at tiningnan ang 2-story entryway na may curved staircase at crystal chandelier. Ang mga larawan ay hindi nagbibigay hustisya sa lugar na ito. Si Sarah ay gumagalaw na sa espasyo. Ang kanyang mga mata ay kumukuha ng bawat detalye. Ang millwork lamang ay dapat nagkakahalaga ng kapalaran. At ang mga bintanang ito, itinuro niya sa floor-to-ceiling glass na nakaharap sa mga hardin. Ito ay parang isang bagay mula sa architectural digest. Bago ako makasagot, mga pinto ng kotse ang sumara sa driveway. Si Thomas at Linda Richardson ay lumabas mula sa kanilang BMW. Sinusundan agad ng Mercedes ng mga Henderson. Sa loob ng mga minuto, ang aking foyer ay napuno ng mainit na pagbati, code exchanges, at tunay na sigasig. David, ito ay hindi ka panipaniwala. Si Linda Richardson ay umikot ng dahan-dahan, kumukuha ng espasyo. Nang sinabi mong bumili ka ng lugar, inilarawan ko ang isang bagay na maganda. Ito ay kahanga-hanga. Ang mga salita ay tumama ng iba kaysa kung manggaling kay Maria. Ang mga taong ito ay hindi nagkakalkula kung magkano ang gastos o nagtataka kung ano ang makukuha nila mula sa akin. Sila ay simpleng masaya para sa aking tagumpay.
Pinangunahan ko ang grupo sa Main Living Aya. Itinuturo ang mga feature na aking maingat na pinili. Ang imported marble fireplace, ang custom built-ins, ang professional-grade sound system. Bawat detalye ay nakakuha ng tunay na pagpapahalaga. Talagang nagtagumpay ka, di ba? Si Marco Henderson ay humampas sa aking balikat. Lahat ng mga taon na matalinong pamumuhunan sa wakas ay nagbunga. Si Patricia Webb ay dumating ng fashionably lete na may kanyang ipinangakong tiramisu at agad na nagsimulang idokumento ang lahat sa kanyang phone. David, kailangan mong payagan akong mag-post ng ilang larawan. Ang lugar na ito ay nakamamangha at mukha kang masaya. Natagpuan ko ang aking sarili na tumatango. Bakit hindi? Pinaghirapan ko ang tagumpay na ito. Karapat-dapat akong ibahagi ito sa mga tao na nagdiriwang ng aking mga achievement sa halip na magtanim ng sama ng loob. Ang gabi ay natural na dumaloy mula cocktails sa living room patungo sa hapunan sa formal na dining room. Ang prime rib ay perpekto, ang alak ay kahanga-hanga, at ang usapan ay dumaloy ng walang hirap sa pagitan ng ibinahaging alaala, kasalukuyang proyekto, at mga plano sa hinahara. Tandaan mo nang unang sabihin mo sa amin tungkol sa pamumuhunan sa Bitcoin. Si Tomas ay nagtaas ng kanyang baso patungo sa akin. Lahat tayo ay nag-iisip na nawala ang iyong isip. Ilan sa atin? Si Linda ay nagkorekta ng may tawa. Sinabi ko kay Tomas na dapat naming sundin ang lead ni David. Ngunit siya ay masyadong takot. Pinakamahusay na desisyon na kailanman ay binabalewala mo ako. Inamin ni Tomas. Tingnan kung saan ito nagdala sa kanya. Naramdaman ko ang init ng tunay na respeto. Isang bagay na nakalimutan kong umiiral. Ang mga ito ay hindi mga tao na nakakita sa akin bilang mapagkukunan upang kunin. Sila ay mga kaibigan na nagdiriwang ng tagumpay ng kaibigan. Si Roberto ay tumayo para sa isang impromptu toast. Sa aking kapatid, David, na hindi kailanman nawala ang pananampalataya sa kanyang sarili. Kahit nang ang iba sa atin ay hindi makita ang bisyon. At sa magandang tahanan na ito kung saan sa wakas ay nakukuha natin ang pagdiriwang ng Pasko na kanyang karapat-dapat. Ang mga baso ay nagklink. Ang tawa ay nagpatuloy, at sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman kong tunay na pinahahalagahan. Si Patricia ay kumukuha ng mga laawan sa buong gabi. Mga candid shot ng mga usapan, group photos sa tabi ng fireplace, artistic shots ng dinner table. Ang mga ito ay pupunta ng tweet sa Facebook, inihayag niya. Kailangan makita ng lahat kung gaano kaganda ito. Hindi ako tumutol. Hayaan ng mundo na makita kung ano ang hitsura ng tagumpay kapag ibinahagi ito sa tamang mga tao. Ang party ay umabot sa rurok ng ang aking phone ay nagsimulang bumuz ng paulit-ulit laban sa aking binti. Tiningnan ko ang screen sa pamamagitan ng aking bulsa at naramdaman ang pamilyar na higpit sa aking dibdib. Maria. Humingi ako ng paumanhin mula sa usapan at lumipat patungo sa aking home office. Ang tunog ng tawa at clinking glasses ay sumusunod sa akin sa hallway. Pumasok ako sa aking office at isinara ang pinto bago sumagot. Hello, Maria. Ano ba itong ito? Ang kanyang boses ay matalas, galit. Walang pagbati, walang pleasantries. Si Patricia Webb ay nagpost lamang ng mga larawan ng ilang party sa iyong bahay kasama si Roberto at lahat. Sumandal ako laban sa aking desk. Pinoproseso ang kanyang tono. Nakita niya ang mga post sa social media. Ito ay hapunan ng Pasko. Sinabi mo na gusto mong magtahimik kasama ang mga biyenan. Hindi ko kailanman sinabi iyan. Ang pagtanggi ay agad. Defensive na halos tumawa ako. Gusto mo bang basahin ko muli ang iyong text message sa iyo? Katahimikan. Pagkatapos hindi iyan ang ibig kong sabihin. Gusto naming magtahimik para sa Pasko kasama ang mga biyenan. Binasa ko ang eksaktong mga salita mula sa screen ng aking phone. Anong bahagi nito ang hindi malinaw? Deliberado kang nagiging obtuse. Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. Sa totoo lang, hindi ko alam. Akala ko ibig sabihin nito na gusto mo ng tahimik na Pasko, kasama ang pamilya ni Juan, sa halip na pumunta, upang makita ang iyong ama. Kaya, gumawa ako ng iba pang plano. Ang kanyang paghinga ay naririnig sa phone, mabilis at frustrated. Gumawa ka sa likod ko. Inimbita mo ang lahat maliban sa amin. Inimbita ko ang mga tao na gustong gumugol ng Pasko sa akin. Espesipiko mong sinabi na hindi mo gusto. Saan galing ang bahay na ito? Ang tanong ay lumabas ng mabilis. Nagpapakita kung ano talaga ang nakakaboder sa kanya. Paano mo kayang bayaran ang lugar na ganito? Saan galing ang perang ito? Narito ito. Hinisakit tungkol sa pagiging excluded mula sa hapunan ng Pasko. Shock tungkol sa yaman na hindi niya alam na umiiral. Pera na hindi niya makontrol. Matagumpay ako, Maria. Higit na matagumpay kaysa sa iyong napansin.
apparently. Paano matagumpay? Hindi mo kailanman sinabi sa akin tungkol sa anumang pagbili ng bahay. Tungkol sa pagkakaroon ng ganitong uri ng pera. Naramdaman ko ang isang bagay na nagbabago sa loob ko. Isang malamig na kalinawan na hindi ko naranasan sa maraming taon. Hindi ko utang sa iyo ang isang financial report. Ako ay isang matandang lalaki na gumawa ng magandang pamumuhunan at nagtayo ng matagumpay na consulting business. Ang bahay na ito ay resulta ng 30 taon ng matinding trabaho. Ngunit, Dad, hindi. Ang salita ay lumabas na mas matalas kaysa sa aking inilaan. Hindi ako magiging guilted para sa pagdiriwang kasama ang mga tao na pinahahalagahan ako. Hindi ako magsusorry para sa pagkakaroon ng tagumpay na hindi mo alam. At hindi ako magpapanggap na ang iyong text message ay ibig sabihin ng anumang bagay maliban sa malinaw nitong sinabi. Ang katahimikan ay umaabot sa pagitan namin. Napuno ng mga taon ng hindi sinasabi na resentment. Sa wakas ay nakakahanap ng boses. Nagiging spiteful ka, sinabi niya sa wakas. Ito ay dahil hindi ako makakapunta sa hapunan sa isang pagkakataon. Ito ay dahil sa loob ng 30 taon ako, ay wala ng iba kundi isang bank account sa iyo. Dahil bawat usapan ay nagsisimula sa kung ano ang kailangan mo mula sa akin. Hindi kailanman sa kung ano ang maibibigay mo pabalik. Dahil tinatanggap mo ang aking suporta ng walang halaga, habang hindi mo ako iginagalang. Hindi yan totoo. Kailan ang huling beses na tumawag ka lamang upang tingnan kung kamusta ako? Kailan ang huling beses na nagpakita ka ng interes sa aking buhay na hindi kasama kung ano ang maibibigay ko para sa iyo? Isa pang katahimikan. Mas mahaba sa pagkakataong ito. May mga kaibigan ako dito ngayong gabi na tunay na masaya para sa aking tagumpay. Na nagdiriwang ng aking mga achievement sa halip na kalkulahin kung ano ang makukuha nila mula rito. Ito ang hitsura ng Pasko kapag ang mga tao ay talagang gustong narito. Hindi mo maaaring i-exclude ang pamilya dahil i-exclude mo ang iyong sarili. Ang aking boses ay kalmado ngayon, matatag. Ginawa mo ang iyong choice. Ginawa ko ang akin. Hindi pa tapos ito, Dad. Ang banta sa kanyang boses ay hindi mapagkakaila. Hindi mo maaaring ikot kami out dahil nagkakaroon ka ng ilang uri ng midlife crisis. Ang linya ay namatay. Tumayo ako sa katahimikan ng aking office. Phone pa rin sa aking kamay. Pinoproseso kung ano ang nangyari lamang. Sa pamamagitan ng saradong pinto, naririnig ko ang patuloy na tunog ng pagdiriwang. Tunay na tawa, animated na usapan, ang clink ng mga baso na itinaas sa tunay na kagalakan. Sa unang pagkakataon sa 30 taon, gumuhit ako ng linya, at ito ay nararamdaman na eksaktong tama. Ibinulsa ko muli ang phone at binuksan ang pinto ng office. Handa na muling sumali sa mga tao na pinahahalagahan ako para sa kung sino ako, hindi kung ano ang maibibigay ko. Ngunit habang umaabot ako sa handle ng pinto, ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa tahimik na office. Hindi pa tapos ito, Dad. Ang banta ay may bigat na hindi ko maaring balewalain. Masyado ba akong malupit? Masyado bang final? Tumayo akong nakaprozen sa isang sandali. Phone na mabigat sa aking bulsa na parang bato ng gil. 30 taon ng pagiging ama ay hindi nawawala sa isang konfrontasyon. Naalala ko ang pagtuturo sa kanya na magbisikleta, pagtulong sa homework, paglalakad sa kanya sa aisle. Ang maliit na batang iyon ay lumaki sa isang taong halos hindi ko kilala. Ang tunog ng tawa ay dumadaloy sa pinto. Tunay, mainit, walang komplikasyon. Itinuwid ko ang aking shirt, tiningnan ang aking reflection sa bintana, at huminga ng malalim. Anuman ang susunod, hindi ko pababayaang sirain ng drama ni Maria kung ano ang aking itinayo ngayong gabi. Binuksan ko ang pinto at lumakad pabalik sa init ng pagdiriwang. Ang kontrast ay tumama sa akin agad. Ang malamig na isolation ng conflict laban sa kapaligirang ito ng tunay na koneksyon. Si Roberto ang unang nakapansin sa akin. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula jovial host patungo sa concerned brother sa ilang segundo. David, okay lang ba ang lahat? Tumatango ako patungo sa kusina at sumunod siya sa akin palayo sa iba pang bisita. Ang home ng usapan ay nagbigay ng sapat na cover para sa privacy. Tumawag siya. Sinabi ko ng simple. Ang panga ni Roberto ay humigpit. Ano ang sinabi niya? Nakita niya ang mga larawan ni Patricia sa Facebook. Inakusahan ako ng paggawa sa likod niya. Gustong malaman kung saan galing ang pera para sa lugar na ito. Sumandal ako laban sa granite counter kung saan nagsimula ang umagang ito. Tinanggi niya na kailanman sinabi na gusto niya ng tahimik na Pasko. Siyempre ginawa niya. Ang boses ni Roberto ay may mga dekada ng frustrated observation. David, pinahintulutan mo ang pag-ugaling ito sa loob ng 30 taon. Hindi siya galit tungkol sa Pasko. Siya ay galit tungkol sa pagkawala ng kontrol. Ngunit paano kung mali ako?
Paano kung tumigil? Hinawakan ni Roberto ang aking balikat. Isinabit niya ang phone sa iyo, di ba? Pagkatapos gumawa ng mga banta, tumango ako. Iyan ay hindi kung paano tumugon ang isang tao kapag gusto nilang resolbahin ang conflict. Iyan ay kung paano tumugon ang isang tao kapag ang kanilang manipulation tactics ay nabigo. Si Thomas Richardson ay lumitaw sa doorway ng kusina. Paumanhin sa pag-abala, ngunit hindi namin napigilan na mapansin na mukha kang stress. Okay lang ba ang lahat? Bago ako makapag-deflect, sumagot si Roberto, family drama. Ang anak na babae ni David ay upset na siya ay nagho-host ng hapunan ng Pasko sa halip na cater sa kanyang mga demand. Ang ekspresyon ni Thomas ay nagdilim sa pagkilala. Ang entitled offspring syndrome. Si Linda at ako ay nakaharap ng katulad sa kanyang kapatid. 45 taong gulang at inaasahan pa rin kaming pondohan ang kanyang lifestyle. Ano ang ginawa ninyo? Tanong ko, pinutol siya ng buo. Pinakamahusay na desisyon na ginawa namin. Ang boses ni Thomas ay matter of fact. Nagthrow siya ng tantrum. Nagbanta na hindi na makikipag-usap sa amin. Ang buong performance. 6 na buwan pagkatapos, siya ay bumalik na may trabaho at isang apology. Sumali si Linda sa amin, naakit ng seryosong tono. Pinag-usapan ba natin ang mga issue sa family boundary? Dahil may opinyon ako sa paksa na iyan. Ang usapan ay natural na lumaki, habang ang iba pang bisita ay lumipat patungo sa kusina. Bawat tao ay nagbahagi ng katulad na karanasan. Mga adult children na nakikinabang. Mga kapatid na nangangailangan ng suporta ng walang reciprocation. Mga magulang na gumagamit ng guilt bilang currency. Ang pinakamahirap na bahagi, sinabi ni Patricia, ay tanggapin na ang pag-ibig ay hindi nangangahulugan ng enabling. Minsan ang pinakamapagmahal na bagay na maaari mong gawin ay sabihing hindi. Tumango si Marco Henderson. Sinabi ng aking ama, ang respeto ay hindi minamana. Ito ay kinikita. Nalalapat sa pamilya tulad ng sa sinuman. Naramdaman ko ang isang bagay na lumuluwag sa aking dibdib. Ang mga ito ay hindi mga estranghero na nag-aalok ng platitudes. Ang mga ito ay mga kaibigan na nakapanood sa akin na tinatanggap ng walang halaga sa maraming taon. Na nakakita ng pattern na masyado akong malapit upang makilala. Hindi mo utang sa sinuman ang iyong dignidad. Sinabi ni Roberto ng tahimik. Kahit sa iyong anak na babae. Habang ang gabi ay umuunlad, ang naunang tensyon ay natunaw sa renewed celebration. Ang usapan ay lumipat sa mas magaan na paksa. Ngunit ang suporta ay nanatili. Nakabalot sa akin na parang safety net. Hindi ko napansin na kailangan ko ito. Bandang 10 oras, ako ay nagre-refill ng mga baso ng alak nang marinig ko ang isang bagay sa labas. Mga pinto ng kotse na sumasara. Mabibigat na hakbang sa gravel. Tiningnan ko patungo sa mga front windows. Ngunit nakita lamang ang kadiliman lampas sa landscape lighting. Marahil ang mga Johnson na lete na umuwi. Sugestyon ni Sarah nang mapansin niya ang aking distraction. Tumatango ako at bumalik sa hosting. Ngunit ang tunog ay nakakabagabag sa akin. Ang mga hakbang ay masyadong deliberate. Masyadong galit para sa casual neighbors. Ang pounding ay nagsimula 20 minuto pagkatapos. Hindi knocking, hindi ringing ang doorbell. Violent, aggressive hammering na nagpapashutter sa solid oak door sa kanyang frame. Ang usapan ay tumigil sa gitna ng sentence. Mga baso ng alak ay nagyelo sa kalahati patungo sa mga labi. Bawat mukha sa kwarto ay tumingin patungo sa front entrance na may identical expressions ng shock. Buksan ang pintong ito ngayon. Ang boses ni Maria ay humihiwa sa hangin ng gabi na parang talim. Alam kong narito ka. Ang aking tiyan ay bumagsak. Talagang dumating siya dito. Talagang nagmaneho sa buong bayan upang lumikha ng eksena sa harap ng aking mga bisita. Ang pounding ay nagpatuloy ng mas malakas ngayon. Bang! 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 Maria, ibaba ang iyong boses. Tawag ko sa pinto. Lumalapit dito ng may measured steps. Maaari nating pag-usapan ito ng sibil. Huwag mo akong sabihan kung ano ang gagawin. Ang kanyang shriek ay nagpause sa ilang bisita. Ito ay katawa-tawa. Hindi mo maaaring i-exclude ang pamilya dahil nagkakaroon ka ng ilang uri ng midlife crisis. Ang mas mahinang boses ni Juan ay sumali sa kanya. Siege na, David. Buksan mo lang. Maaari nating ayusin ito. Tiningnan ko pabalik ang aking mga bisita. Mga kaibigan na dumating para sa mapayapang hapunan ng Pasko at natagpuan ang kanilang sarili na nakasaksi ng family meltdown. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng lahat mula embarrassment hanggang galit sa aking ngalan. Paumanhin tungkol dito, sinabi ko sa kwarto. Si Roberto ay lumapit. Huwag mag-sorry. Hindi ka responsible sa kanyang pag-uugali. Ang pounding ay lumakas. Ang aking mga kapitbahay
ay makakarinig nito. Ang buong kalye ay makakaalam tungkol sa drama ng pamilya Collins sa umaga. Umaabot ako sa deadbolt. Alam na kailangan kong tapusin ito bago ito lumala pa. Ang sandali na nag-click ang lock, ang pinto ay lumipad na bukas ng may sapat na puwersa upang tumama sa dingding. Pumasok si Maria na parang bagyo. Si Juan ay sumusunod sa likod niya, na may ekspresyon ng isang lalaking nawala ang lahat ng kontrol sa kanyang buhay. Paano mo nagawa ito? Itinuro niya ang nanginginig na daliri sa akin, habang sinusurvey ang kwarto na puno ng aking mga bisita. Paano mo nagawa na magtapon ng ilang party, at ay eksklude ang iyong sariling anak na babae? Ang living room ay natahimik, maliban sa tick ng mantel clock. 1-0 pares ng mata ang nanood sa aking 32 taong gulang na anak na babae, na nag-throw ng tantrum na karapat-dapat sa isang toddler. Maria, gumagawa ka ng eksena. Wala akong pakialam. Umikot siya, kumukuha ng eleganteng furnishings ng villa, ang crystal stemware, ang halatang gastos ng lahat sa paligid niya. Saan galing lahat ng ito? Gaano katagal mo itinatago ang pera mula sa akin? Si Patricia Webb ay lumapit ng bahagya, phone sa kamay. Excuse me, ngunit ito ay isang private dinner party. Hindi ka panipaniwalang bastos ka. Ang atensyon ni Maria ay snap sa kanya. Ikaw ang nagpo-post ng mga larawan sa Facebook. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Nag-post ako ng mga larawan ng magandang tahanan sa isang magandang gabi kasama ang mga kaibigan. Kalmadong sumagot si Patricia. Wala namang inappropriate tungkol doon. Ito ay inappropriate dahil hindi ako inimbita. Tinanggihan mo, sinabi ko ng tahimik sa pagsulat. Hindi yan ang ibig kong sabihin. At alam mo ito. Ang absurdity ng sitwasyon ay nagiging malinaw sa lahat sa kwarto. Narito ang isang grown woman. Galit na ang kanyang ama ay nagdiriwang ng Pasko kasama ang mga tao na talagang gustong naroroon. Ang boses ni Thomas Richardson ay humihiwa sa chaos. Ma'am, kailangan mong kumalma. Ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap na pag-uugali. Huwag mo akong sabihan kung ano ang acceptable. Umikot si Maria patungo sa kanya. Ito ay sa pagitan ko at ng aking ama. Hindi na. Hindi ito, sinabi ni Roberto. Ang kanyang boses ay may babala. Ginawa mo itong business ng lahat sa pamamagitan ng pagpasok dito at pagsigaw. Sa wakas ay nakahanap si Juan ng kanyang boses. Marahil dapat na lang tayong umuwi. At hindi, pinatahimik siya ni Maria ng may tingin. Hindi ako alis hanggang ma-resolve ito. Hinila niya ang kanyang phone, mga daliri na mabilis na gumagalaw sa screen. Ano ang ginagawa mo? Tanong ko. Tiningnan niya ako ng may ngiti na nagpalamig sa akin. Tinatawagan ang pulisya. Kung hindi mo pakikinggan ang reason, marahil sila ang magpapaintindi sa iyo. Ang kwarto ay sumabog sa shocked murmurs. Ang aking mga bisita, matagumpay, respetadong mga tao na wala nang ginawa kundi tanggapin ang imbitasyon sa hapunan. Tumingin ng may disbelief. Ang pulisya. Ang boses ni Linda Richardson ay incredulous. Para sa ano? Para dito. Maring itinuro ni Maria sa kwarto. Para sa pagnanakaw ng family Christmas. Para sa pagtatago ng assets. Para sa elder abuse. Ang huling akusasyon ay nakabitin sa hangin na parang lason. Pinanood ko ang aking anak na babae. Phone na nakadikit sa kanyang tainga. Handa na weaponize ang law enforcement dahil ang kanyang ama ay naglakas loob na magdiwang ng Pasko nang walang kanyang pahintulot. Ang mga siyen ay lumakas habang lumalapit sa aking tahimik na neighborhood. Pula at asul na ilaw ay nagsimulang mag-flash sa mga bintana ng villa. Naghahagis ng eerie glow sa shocked faces ng aking mga bisita. 2 opisyal ang lumabas mula sa patrol car. Isang veteran sergeant na may gray temples at isang mas batang opisyal na may tablet. Lumapit sila sa pinto ng may professional neutrality. Bagaman nahuli ko silang tumingin sa halatang mapayapang suburban setting. Magandang gabi, sinabi ng sergeant nang binuksan ko ang pinto. Nakareceive kami ng complaint tungkol sa excessive noise at possible domestic disturbance. Ako si Sergeant Martinez. Ito si Officer Norman. Si Maria ay lumapit bago ako makasagot. Salamat sa pagdating. Sila ay nagho-host ng malakas na party at ganap na harassing ako. Ang experienced AS ni Sergeant Martinez ay kumukuha ng eksena. Isang well-dressed group ng adults na hawak ang mga baso ng alak. Soft jazz na tumutugtog sa background. Walang ebidensya ng excessive noise o disturbance. Ma'am, maaari bang lumabas ka, please? Sir, ito ba ang iyong residence? Ito. Pinanatili kong kalmado at respetado ang aking boses. Ito ay isang tahimik na dinner party kasama ang pamilya at kaibigan. Tumango ang sergeant sa kanyang partner na nagsimulang magtake notes. Ilan ang tao sa loob?
1-0 bisita sa kabuuan. Kami ay naghahapunan ng Pasko. Ang noise level ay mukhang reasonable ngayon. Obserba ni Officer Norman. Tumingin sa kanyang relo. Halos 11 yem at halos hindi ko marinig ang usapan mula rito. Ang boses ni Maria ay frantic na tumaas. Mas malakas ito kanina. Sila ay ganap na inappropriate para sa residential area. Ma'am, ano ang iyong relasyon sa homeowner? Tanong ni Sergeant Martinez. Siya ang aking ama, at siya ay nag-exclude sa akin mula sa family events. Ito ay elder abuse. Ang akusasyon ay nakabitin sa hangin na parang toxic cloud. Naramdaman ko ang sharp intake of breath ng aking bisita sa likod ko. Sir, nararamdaman mo bang inaabuso o tinatakot sa anumang paraan? Direktang tanong sa akin ng sergeant. Hindi, officer. Ako ay nagho-host ng voluntary gathering ng mga kaibigan at pamilya sa aking sariling tahanan. Si Roberto ay lumapit. Mga opisyal, ako ang kapatid ni David. Ang aking pamangkin ay nakatanggap ng text message ngayong umaga na. Nagsasabi na gusto niya ng tahimik na Pasko, kasama ang mga biyenan sa halip na sumali sa pamilya. Kaya, inimbita ni David ang mga tao na talagang gustong magdiwang kasama niya. Mayroon ba kayong text message na ito? Tanong ni Officer Norman. Hinila ni Roberto ang kanyang phone at ipinakita ang SMS thread na ipinadala ko sa kanya kanina. Maingat na binasa ito ni Sergeant Martinez. Kaya, tinanggihan mo ang imbitasyon sa pagsulat. Ma'am, hindi iyan ang ibig kong sabihin. Ang boses ni Maria ay nag-crack sa frustration. Ganap niyang misunderstood. Ang message ay mukhang pretty clear. Diplomatikong sinabi ni Officer Norman. Sa wakas ay nagsalita si Juan. Ang kanyang boses ay mahina at uncomfortable. Marahil dapat na lang tayong umuwi at ayusin ito ng pribado. Hindi, umikot si Maria sa kanya. Kailangan nilang maunawaan na ito ay inappropriate. Si Thomas Richardson ay lumapit mula sa loob. Mga opisyal, paumanhin na tinawag kayo para rito. Kami ay nagkaroon ng perpektong tahimik na gabi. Karamihan sa amin ay nasa 60s at 70s. Hardly a rowdy crowd. Ang ekspresyon ng sergeant ay nagmumungkahi na siya ay umabot sa parehong konklusyon. Sir, may anumang kapitbahay na nag-complain tungkol sa noise. Wala akong alam, sumagot ako. Wala kaming nakatanggap ng iba pang tawag tungkol sa address na ito ngayong gabi. Kinumpirma ni Officer Norman. Tiningnan ang kanyang tablet. Paano mo nalaman ang gathering na ito, ma'am? Tanong ni Sergeant Martinez kay Maria. Nakita ko ang mga larawan sa Facebook. Nagpalitan ng tingin ang mga opisyal na nagsasabi ng marami tungkol sa kanilang assessment ng sitwasyon. Ma'am, tinawag mo ang noise complaint tungkol sa event na natutunan mo sa social media. Ang mukha ni Maria ay namula. Ito ang prinsipyo. Ito ay harassment. Sir, ang sergeant ay tumungo sa akin. May karapatan kang mag-entertain ng mga bisita sa iyong sariling property, provided na hindi ka lumalabag sa noise ordinances. Mula sa maaari naming obserbahan, ikaw ay well within reasonable limits. Paano ang elder abuse? Hinihingi ni Maria ng desperado. Tiningnan ako ni Sergeant Martinez ng may professional assessment. Sir, may anumang concern ka tungkol sa iyong safety o well-being? Encouraged o tinatakot ka ba sa anumang paraan? Lamang ng taong tumawag sa inyo, tahimik kong sumagot. Ang slight nod ng officer ay nagpapahiwatig na naunawaan niya ang tunay na dynamics na naglalaro. Ma'am, ang pag-file ng false reports ay seryosong bagay. Kailangan naming ilipat ninyo ang inyong sasakyan na nakaharang sa driveway at payagan ang mga taong ito na tapusin ang kanilang gabi ng mapayapa. Tumingin si Maria sa kanya ng may shock. Ang kanyang manipulation ay spectacularly backfired. Hindi pa. Tapos, sinabi niya sa akin, ang kanyang boses ay may mas kaunting conviction kaysa noon. Bumalik ang mga opisyal sa kanilang patrol car. At pinanood ko ang kanilang pula at asul na ilaw na nawawala sa gabi. Si Maria ay nakatayo sa aking doorstep, deflated at humiliated. Ang pag-dismiss ng pulisya ay sumira sa kanyang confidence. Iniiwan siyang mukhang mas maliit, mas vulnerable kaysa sa nakita ko sa kanya sa maraming taon. Si Juan ay uncomfortable na nag-shift sa tabi niya. Malinaw na nagnanais na naroroon siya kahit saan pa. Maria, tahimik kong sinabi. Gusto mo bang pumasok at mag-usap ng pribado? Tiningnan niya ako ng may surprise. Hope na nag-flicker sa kanyang mga mata. Marahil akala niya ang intervention ng pulisya ay sumira sa aking resolve. Pinangunahan ko siya sa aking home office, habang si Roberto ay nag-shepherd sa mga bisita pabalik sa living room. Nagbibigay sa amin ng space para sa kung ano ang kailangang sabihin. Si Juan ay nanatili sa foyer. Pinag-aralan ang kanyang sapatos na parang hawak nito ang mga sikreto ng universo. Dad,
Sinimulan ni Maria ang sandali na isinara ko ang pinto ng office. Kailangan mong maunawaan ang isang bagay. Naupo ako sa aking desk chair at naghintay. Hindi ko kailanman inilaan na pumunta ang mga bagay ng ganito kalayo. Ang text message. Hindi ko ibig sabihin ang paraan na iyong ininterpret. Tulungan mo akong maunawaan kung ano ang ibig mong sabihin noon. Nagpace siya sa harap ng aking bookshelf, gesturing habang nagsasalita. Ibig kong sabihin na gusto naming tahimik na umaga ng Pasko kasama ang mga magulang ni Juan. Ngunit palagi kong inasyume na makikita ka namin mamaya para sa hapunan o isang bagay. Hindi mo kailanman binanggit ang hapunan. Hindi mo kailanman tinanong ang aking mga plano. Akala ko ito ay understood. Palagi kaming nagwo-work out ng isang bagay. Sumandal ako, pinag-aralan ang mukha ng aking anak na babae. Maria, kailan ang huling beses na tumawag ka sa akin lamang upang tingnan kung kamusta ako? Hindi dahil kailangan mo ng isang bagay, ngunit lamang upang mag-usap. Tumigil siya sa passing. Hindi yan fair. Ito ay isang simple na tanong. Ang katahimikan ay umaabot sa pagitan namin na napuno ng 30 taon ng unexamined assumptions. Binabaligtad mo ito, sinabi niya sa wakas. Ginagawa itong tungkol sa isang bagay na hindi ito. Tungkol saan ito, noon? Ito ay tungkol sa iyo na may magandang bahay na hindi ko alam na umiiral. Ito ay tungkol sa iyo na may pera na hindi mo sinabi sa akin. Gaano katagal mo itinatago ito mula sa akin? Narito ito. Ang tunay na issue. Hindi hapunan ng Pasko. Hindi family traditions. Control. Access. Ang takot sa pagkawala ng kanyang personal ATM. Hindi ako nagtatago ng anumang bagay, Maria. Matagumpay ako. Higit na matagumpay kaysa sa iyong napansin, apparently. Ngunit bakit hindi mo sinabi sa akin? Ako ang iyong anak na babae. Utang ko ba sa iyo ang isang financial report bawat buwan? Ang aking mga pamumuhunan ay subject sa iyong approval. Namula ang kanyang mukha. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Noon ano ang ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, kailangan kong malaman na naroroon ka pa rin para sa akin, na walang nagbago. Naramdaman ko ang isang bagay na nabasag sa aking dibdib. Pagkatapos ng lahat, ang text message, ang konfrontasyon, ang tawag sa pulisya, sinusubukan pa rin niya manipulahin ako upang mapanatili ang status quo. Paano kung nagbago ang mga bagay, Maria? Lumaki ang kanyang mga mata. Ano ang ibig mong sabihin? Paano kung pagod na ako sa pagtrato sa akin na parang bank account? Paano kung gusto ko ng relasyon sa aking anak na babae na hindi batay sa kung ano ang maibibigay ko? Nagiging dramatic ka. Hindi kita tinatrato na parang bank account. Hinila ko ang aking phone at nag-scroll sa aming text history. Ang iyong huling isa, 0 messages sa akin. Dad, maaari bang tumulong sa car payment? Dad, kailangan namin ng tulong sa roof repair. Dad, si Juan ay between jobs muli. Kailan ang huling beses na nag-text ka upang tanungin kung kamusta ang aking pakiramdam? Upang ibahagi ang magandang balita. Upang lamang sabihing hello. Tumingin siya sa screen ng phone. Ang kanyang bibig ay gumagalaw ng walang tunog. Mahal kita, Maria. Palagi ko. Ngunit hindi ako magpapatuloy sa enabling ng relasyon na lamang dumadaloy sa isang direksyon. Hindi mo maaring ikot ako off. Hindi kita i-cut off. Humihiling ako ng mutual respect. Ang kanyang expression ay nagmatigas. Ito ay dahil kay Roberto, di ba? Palagi siyang naiinggit sa aming relasyon. Tumayo ako. Nararamdaman ang bigat ng finality na nagsisettle sa akin. Ito ay dahil sa wakas ay napagtanto ko na karapat-dapat ako, sa higit pa kaysa sa pagiging tinatanggap ng walang halaga. Nagsimula siyang umiyak noon, ngunit kahit ang kanyang mga luha ay nararamdaman na calculated. Designed upang manipulahin sa halip na ipahayag ang tunay na emosyon. Please, Dad, huwag gawin ito. Kailangan kita. Kailangan mo ang aking pera. May pagkakaiba. Lumakad ako patungo sa pinto. Handa na bumalik sa aking mga bisita. Mga tao na pinahahalagahan ako para sa kung sino ako. Hindi kung ano ang maibibigay ko. Sa likod ko, narinig ko siyang bumulong, hindi pa tapos ito. Ngunit tumingin sa aking reflection sa bintana ng office. Napagtanto ko na tapos na ito. Lumakad ako pabalik sa living room. Ang aking desisyon ay crystallized na parang yelo sa aking mga ugat. Sa likod ko, narinig ko ang heels ni Maria na frantic na nag-click sa hardwood habang sumusunod siya. Ang sandali na pumasok kami sa main room, inilunsad niya ang kanyang atake. Kailangan kong maunawaan ng lahat ang isang bagay. Malakas niyang inihayag, posisyoning ang kanyang sarili sa gitna ng aking mga bisita. Ang aking ama ay nagtatago ng pera mula sa aming pamilya sa loob ng maraming taon. Pera na dapat na disclosed. Ang kwarto ay natahimik.
Isa-0 pares ng mata ang nag-shift sa pagitan namin. Nanonood sa desperate performance na ito nang may lumalaking discomfort. Maria, sinimulan ko. Hindi. Umikot siya upang harapin si Thomas Richardson. Alam mo ba na binili niya ang bahay na ito nang hindi sinasabi sa kanyang sariling anak na babae? $2.8 milyon. Saan mo akala galing ang perang iyan? Ang eyebrows ni Thomas ay tumaas. Mula sa kanyang pamumuhunan at matinding trabaho, sa palagay ko. Parehong lugar kung saan galing ang aking pera. Hindi mo naunawaan. Siya ay nagmamanipulate ng financial records. Nagtatago ng assets. Sapat na iyan. Si Roberto ay lumapit. Ang kanyang boses ay may babala. Gumagawa ka ng mga akusasyon na hindi mo masuportahan. Masuportahan ko sila. Siya ay nagnanakaw mula sa family accounts upang punduhan ang lifestyle na ito. Si Patricia Webb ay tumawa. Talagang tumawa. Maria, ipinakita sa amin ng iyong ama ang kanyang portfolio, 3 taon na ang nakaraan ng isinasaalang-alang niyang magretiro. Bawas sentimo ay galing sa legitimate investments na ginawa niya mga dekada bago ka ipanganak. Tama siya. Idinagdag ni Marco Henderson. David, hindi ka ba pumasok sa Bitcoin nang wala pang $100 ito? Tumatango ako. Binili ko ang aking unang coins noong 2011 at ang mga pamumuhunan sa tech startup. Si Linda Richardson ay nagprompt ng maraming kumpanya simula noong 2015. 3 ang nagpublic. 2 ang na-acquire. Namula ang mukha ni Maria habang ang mathematical reality ay tumama sa kwarto. Ang aking yaman ay hindi mysterious o stolen. Ito ay well-documented at nasaksihan ng mga tao na nakakilala sa akin sa loob ng mga dekada. Ngunit hindi niya sinabi sa akin. Nagprotesta siya. Bakit niya dapat? Si Sarah ay nagsalita sa unang pagkakataon. Ang kanyang boses ay humihiwa. Hindi ka pa nagpakita ng interes sa kanyang buhay maliban kung kailangan mo ng isang bagay mula sa kanya. Ang brutal truth ay nakabitin sa hangin. Kahit si Juan ay uncomfortable na nag-shift, sa wakas ay naunawaan kung paano lumilitaw ang kanyang asawa sa iba. Hindi yan totoo. Ang boses ni Maria ay nag-crack. Palagi akong nagmamalasakit sa aking ama. Kailan? Hamon ni Roberto. Kailan ang huling beses na tumawag ka upang tanungin ang kanyang kalusugan, kanyang kaligayahan, kanyang mga plano? Katahimikan. Kailan ang huling beses na inimbita mo siya sa iyong bahay para sa hapunan? Idinagdag ni Patricia, mas katahimikan. Kailan ang huling beses na nagdiwang ka ng isa sa kanyang achievements nang hindi kalkulahin kung ano ang makukuha mo mula rito? Ang tanong ni Thomas ay tumama na parang pisikal na suntok. Tumingin si Maria sa kwarto. Nakikita ang kanyang isolation na kompleto. Kahit ang kanyang asawa ay hindi makatingin sa kanyang mga mata. Hindi ninyo naunawaan ang aming relasyon. Bumulong niya ng desperado. Naunawaan namin ito ng perpekto. Tahimik kong sinabi. At iyan ang problema. Huminga ako. Nararamdaman ang bigat ng 30 taon na umaangat mula sa aking mga balikat. Gusto kong umalis kayong dalawa sa aking tahanan at huwag nang bumalik. Ang mga salita ay bumagsak sa absolute silence. Tumingin si Maria sa akin na parang nagsalita ako sa isang dayuhang wika. Hindi ka seryoso. Hindi pa ako naging maseryoso sa anumang bagay sa aking buhay. Lumaki ang mga mata ni Maria nang may tunay na shock. Dad, hindi mo maaring ibig sabihin yan. Ako ang iyong anak na babae. Ikaw ay isang babae na gumamit sa akin sa loob ng 30 taon nang walang nag-aalok ng anumang bagay pabalik. Ang pagiging aking anak na babae ay hindi nagbibigay sa iyo ng unlimited access sa aking resources o unlimited tolerance para sa disrespect. Lumakad ako patungo sa foyer. Inaasahan na susunod sila. Nang hindi sila gumalaw, tumingin ako pabalik. Sinabi ko, umalis. Ito ay insane. Ang boses ni Maria ay tumaas sa near hysteria. Sinasira mo ang aming pamilya sa wala. Sa wala. Ang boses ni Roberto ay may incredulous anger. Tinawagan mo ang pulisya sa iyong sariling ama para sa pagho-host ng dinner party. Inakusahan mo siya ng elder abuse sa harap ng mga opisyal. Idinagdag ni Patricia. Pumasok ka sa kanyang tahanan nang hindi inimbita at inatake siya ng publiko. Ang disgust ni Thomas ay halata. Bawat statement ay tumama na parang hammer blow. Tumingin si Maria sa kwarto ng desperado. Naghahanap ng anumang supportive face. Juan, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa kanila na mali ito. Ang kanyang asawa ay tumingin sa kanya ng matagal. Pagkatapos sa akin. Maria, dapat na lang tayong umalis. Ikaw rin. Ang kanyang boses ay nabasag. Kumakampi ka rin sa kanya. Hindi ako kumakampi. Kinikilala ko ang reality.
Ang boses ni Juan ay pagod, defeated. Tama siya, Bri. Alam nating pareho na tama siya. Lumipat ako sa front door at binuksan ito. Ang December night air ay dumating na malamig at malinis. Nagastos ko ang 30 taon sa enabling ng pag-ugali na sumakit sa ating pareho. Kalmado kong sinabi. Hindi ko gagastusin ang natitira kong oras na tinatrato na parang bank account na may tibok ng puso. Magbabago ako. Ang boses ni Maria ay naging pleading. Ipangako ko na magiging iba ako. Magpapakita ako ng mas maraming appreciation. Tatawagan ko ng mas madalas. May 30 taon ka upang magbago, Maria. Napatunayan ng gabing ito na hindi mo kaya. Ngunit ako ang iyong anak na babae. At ako ay isang tao na karapat-dapat sa basic respect. Isang bagay na hindi mo kailanman maibigay. Tumingin siya sa kwarto. Isang huling pagkakataon. Nakikita ang wala kundi stone faces at disappointed shakes of heads. Pagsisihan ninyo ito, sinabi niya, ang kanyang boses ay nagmatigas. Lahat kayo ay pagsisihan ng pagkampi sa kanya kapag nakita ninyo kung anong uri ng lalaki siya talaga. Alam na namin kung anong uri ng lalaki siya. Matatag na sinabi ni Sarah. Alam namin sa loob ng mga dekada. Iyan ang dahilan kung bakit narito kami. Si Roberto ay lumipat upang tumayo sa tabi ko sa bukas na pinto. Maria, kailangan mong umalis ngayon. Lumakad siya patungo sa exit kasama si Juan na sumusunod sa likod niya. Ang kanyang mga balikat ay slumped sa embarrassment. Sa threshold, tumingin siya pabalik isang huling pagkakataon. Hindi pa tapos ito, Dad. Hindi ko pababayaang ikut mo ako out ng iyong buhay ng ganito. Tahimik kong sinabi. Tapos na ito. At ikut mo ang iyong sarili out sa sandali na pinili mo ang manipulation kaysa pag-ibig. Isinara ko ang pinto sa likod nila at iniikot ang deadbolt ng may decisive click. Ang tunog ng kanilang mga kotse na nagsisimula at umaalis ay nararamdaman na parang katapusan ng isang buhay at simula ng isa pa. Sa likod ko, narinig ko ang tahimik na murmur ng aking mga kaibigan. Aking tunay na pamilya, resuming ang kanilang pagdiriwang. Sa unang pagkakataon sa 30 taon, ang aking tahanan ay napuno lamang ng mga tao na pinahahalagahan ako para sa kung sino ako, hindi kung ano ang maibibigay ko. Sa wakas ay natutunan ko ang pagkakaiba sa pagitan ng paggamit at pag-ibig. At ito ay nararamdaman na parang kalayaan. Tumayo ako sa aking foyer sa isang sandali. Aking mga kamay pa rin sa deadbolt. Pinoproseso ang magnitude ng nangyari lamang. 30 taon ng enabling, 30 taon ng paglalakad sa eggshells, 30 taon ng pagtrato sa akin na parang resource sa halip na tao. Ang bigat na aking dala sa mahabang panahon ay umaangat mula sa aking mga balikat, na parang morning fog na naglilinaw mula sa mga bundok. Nang tumingin ako pabalik sa living room, natagpuan ko ang aking mga kaibigan na naghihintay na may expressions ng pride at admiration. Hindi ko nakita na nakadirekta sa akin sa maraming taon. David, tahimik na sinabi ni Patricia. Iyan ay nangangailangan ng incredible courage. Si Thomas Richardson ay tumayo at nagsimulang magpalakpak ng dahan-dahan. Isa-isa ang iba ay sumali sa kanya hanggang napuno ang kwarto ng tunay na applause. Hindi para sa performance, ngunit para sa isang lalaki na sa wakas ay pinili na igalang ang kanyang sarili. Hinawakan mo iyan ng may mas maraming grace kaysa sa kanyang karapat-dapat. Idinagdag ni Linda. Si Roberto ay lumapit at niyakap ako. Ang kanyang boses ay makapal sa emosyon. Naghihintay ako ng 30 taon para gawin mo iyan. Sobrang proud ako sa iyo. Ang validation ay tumama sa akin na parang wave. Ang mga taong ito, aking tunay na pamilya, ay nasaksihan ang lahat at tumayo sa akin. Nakita nila ang tunay na nature ni Maria at ang transformation ni David. At nagdiwang sila ng justice na nagsisilbi. Si Sarah ay nagtaas ng kanyang baso ng alak kay David Collins. Isang lalaki na pinili ang dignity kaysa guilt at peace kaysa chaos. Sa authentic relationships, idinagdag ni Marco Henderson. Sa pag-alam ng iyong worth, chimed in ni Patricia. Uminom kami at naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naranasan sa mga dekada. Ang pure joy ng pagiging pinahahalagahan para sa kung sino ako, hindi kung ano ang maibibigay ko. Hinila ko ni Roberto sa gilid, habang ang iba ay nagpapatuloy sa pagdiriwang. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong niya. Malaya, sinabi ko nang walang hesitation. Sa unang pagkakataon sa aking adult life, nararamdaman kong ganap na malaya. Hindi ka nawawalan ng anak na babae ngayong gabi, David. Nakakakuha ka ng iyong buhay pabalik. Tama siya. Ang babae na lamang umalis ay hindi ang maliit na batang babae na aking tinuruan na magbisikleta. Ang batang iyon ay pinalitan ng isang taong nakakita sa akin lamang bilang source ng funding para sa kanyang lifestyle. Ginawa niya ang kanyang choice 30 taon na ang nakaraan.
Patuloy ni Roberto. Ngayong gabi sa wakas ay ginawa mo ang iyong. Si Linda Richardson ay lumapit sa amin. David, gusto kong mag-apologize para sa ano. Para sa lahat ng beses sa mga taon nang gusto kong magsabi ng isang bagay tungkol sa kung paano kanya tinrato, ngunit pinigilan ang aking dila. Lahat kami ay nakakita nito. Lahat kami ay alam na karapat-dapat ka sa higit pa. Tumango si Tomas. Dapat kami ay nagsalita ng mas maaga. Ngunit ngayong gabi, nanonood sa iyo na tumayo para sa iyong sarili. Iyan ay maganda na masaksihan. Ang usapan ay unti-unting lumipat sa hinaharap ng walang toxic family dynamics na naglalason sa bawat holiday. Ano ang hitsura ng Pasko sa susunod na taon? Paano ang New Year's Eve? Ang aking birthday. Dapat kang mag-host ng New Year's dito. Suggestion ni Sarah. Isang pagdiriwang ng bagong simula. Gustong-gusto ko iyan. Napagtanto ko na ibig kong sabihin ito. Lahat kayo dito na nagdadala ng 2,025 na magkasama at ang iyong birthday sa Marso. Idinagdag ni Patricia, isang proper celebration para sa isang lalaki na karapat-dapat na magdiwang. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman kong excited tungkol sa mga future gatherings. Wala nang paglalakad sa eggshells. Nagtataka kung anong mood ang isang tao o anong demand ang susunod. Lamang authentic relationships na itinayo sa mutual respect at tunay na affection. Hindi ko maisip na talaga kung ginawa ito. Sinabi ko halos sa aking sarili. Maniwala ka. Matatag na sinabi ni Roberto. Pinili mo ang iyong sarili ngayong gabi. Pinili mo ang peace. Bandang 2:30 nagsimula ang mga tao na magtipon ng kanilang mga quote. Ang gabi ay emotionally intense. At ang madaling araw ay hindi malayo. Salamat, sinabi ko sa bawat tao habang naghahanda silang umalis. Para sa pagiging saksi nito. Para sa pagsuporta sa akin. Para sa pagiging aking tunay na pamilya. Ang mga yakap ay mas mainit. Mas mahaba kaysa karaniwan. Ang mga ito ay hindi lamang social obligations. Ang mga ito ay bonds na forged sa truth at pinalakas ng justice. Habang ang huling kotse ay umaalis sa aking driveway, lumakad ako pabalik sa aking villa. Tunay na aking sanctuary ngayon. Ang bahay ay nararamdaman na iba, mas malaki sa ilang paraan, na parang ang pag-alis ng toxic energy ay physically expanded ang space. Lumakad ako sa mga kwarto na sa wakas ay ganap na akin. Walang guilt, walang manipulation. Walang strings attached. Sa kusina kung saan nagsimula ang journey na ito 18 oras na ang nakaraan. Gumawa ako ng sarili ko ng tasa ng kape at tumayo sa bintana na nakaharap sa aking garden. Ang landscape lights ay masihang twinkling na parang stars. Ngunit ngayon ay nag-illuminate ng possibility sa halip na lamang property. Ang aking phone ay bumuzz na may text mula kay Patricia. Salamat sa pagpapakita sa amin kung ano ang hitsura ng tunay na courage. Matamis na panaginip, aking kaibigan. Pagkatapos si Tomas, ang iyong tahanan ay palaging lugar ng pag-ibig at respeto. Matulog ng mahina. At si Sarah, tawagan kami anytime. Kami ang iyong tunay na pamilya ngayon. Bawat message ay nararamdaman na parang mainit na yakap. Confirmation na ginawa ko ang tamang choice. Nag-isip ako tungkol sa aking resources, ang mga pamumuhunan, ang villa, ang financial freedom na aking pinaghirapan sa mga dekada upang makamit. Sa unang pagkakataon, ito ay tunay na akin upang mag-enjoy at ibahagi ayon sa aking pinili. Wala nang guilt tungkol sa hindi pagiging fair sa isang taong hindi kailanman nagpakita ng fairness sa akin. Maaari na akong mag-travel ngayon. Kunin ang river cruise sa Europe na palagi kong gustong maranasan. Bisitahin ang mga vineyard sa Tuscany. Marahil kumuha ng cooking class sa Paris. Ang mundo ay nararamdaman na bukas sa mga paraan na hindi mula noong ako ay bata pa. O maaari akong manatili rito at lumikha ng uri ng tahanan na palagi kong pinangarap. Isa na napuno ng tawa sa halip na tensyon, appreciation sa halip na demands, love sa halip na obligation. Ang eastern windows ay nagsimulang glow na may unang hint ng madaling araw. Ang Christmas Eve ay nagsisimula, at sa unang pagkakataon sa 30 taon, ako ay tunay na excited tungkol sa holiday. Wala nang paglalakad sa eggshells, walang careful gift selection upang iwasan ang criticism. Walang pagkalkula kung magkano ang pera ay sapat upang mapanatili ang peace. Lamang ang simple na pleasure ng pagdiriwang kasama ang mga tao na gustong magdiwang sa akin. Ang aking phone ay tumunog. Si Roberto na nagche-check sa akin. Kamusta ang paghawak mo? Tanong niya. Mas mabuti kaysa sa nararamdaman ko sa mga dekada. Honest kong sumagot. Patuloy akong naghihintay na tumama ang guilt. Ngunit hindi ito dumarating. Hindi ito. Ang guilt ay nangangailangan ng urong-doing. At wala kang ginawang mali ngayong gabi, maliban sa protektahan ang iyong dignity.
Sa palagay ko gagastusin ko ang Christmas Day na mag-isa. Sinabi ko, hindi lonely. Mag-isa. May pagkakaiba. Talagang mayroon. At nakamit mo ang karapatan sa mapayapang solitude. Pagkatapos naming ibaba, lumakad ako sa aking teres habang ang araw ay sumisikat sa horizon. Ang December air ay crisp at malinis, carrying ang promise ng bagong seasons ahead. Sa 63, sa wakas ay nagsisimula ako ng aking authentic life. Ang mga taon sa hinaharap ay umaabot sa harap ko. Napuno ng possibility sa halip na obligation. Respect sa halip na exploitation. Joy sa halip na guilt. Nag-isip ako tungkol sa pagtawag sa travel agent na yon mamaya ngayong araw. Marahil mag-book ng trip sa Ireland para sa St. Patrick's Day o Australia para sa kanilang autumn. Ang freedom na gumawa ng mga plano nang hindi kumukonsulta sa emotional kalendar ng ibang tao ay nararamdaman na revolutionary. Habang ang sunrise ay nagpipinta sa aking villa sa ginto, napagtanto ko na hindi lamang ito Christmas morning. Ito ang unang araw ng aking tunay na buhay. Pinili ko ang dignity kaysa duty, peace kaysa chaos, self-respect kaysa family obligation. At ito ay nararamdaman na parang pag-uwi sa aking sarili pagkatapos ng leafy time, ng pagiging stronger sa aking sariling buhay. Ang pinakamahusay na gift na ibinigay ko sa aking sarili ay ang courage upang hingin ang respeto na aking pinaghirapan sa 63 taon. Sa wakas ay dumating ang Pasko sa tahanan. Kung gusto mo ang kwentong ito, mangyaring i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang iyong impressions ng kwentong ito sa mga komento. Upang makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.